Ngayon naman, puntahan po natin ang balitang ito, Philippine Development Report at ang Upskill Program ng NEDA. Pag-uusapan natin kasama si National Economic and Development Authority Under Secretary Rosemarie Edilion. Yusek Edilion, magandang tanghali ma'am and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon, Ninya. Good afternoon, Yusek March. Ma'am, ipinalabas po kamakailan ang Philippine Development Report 2023. Ano po ang mga mahahalagang highlights na nakapaloob po dito? Yeah. Una sa lahat, every year inilalabas tong Philippine Development Report. No? Tinitingnan namin kung ano yung naging accomplishment tsaka lessons learned. Kung ikukumpara mo dun sa sinabi natin sa PDP. Yun. So, yung mga outcomes din. So, una sa lahat, with respect to the outcomes, mixed results siya. So, meron tayong mga na-attain, meron namang kailangan pang trabahuhin. In any case, sabi na nga natin, 2028. Isa pang tinignan namin is, tinignan namin yung scenario ba, ano mangyayari sa ibang bansa, mga external factors that could likely impact sa atin. Tapos, ang mahalaga dito, makita natin kung tama pa ba yung mga strategies na sinabi natin. And ang sa aming is okay pa yung ating strategies, but we have also noted yung lessons learned natin na kailangan nating i-incorporate sa ating mga strategies. So, number one, kailangan nating tingin pa yung fiscal prudence, lalo na yung efficiency din ng implementation ng mga proyekto natin, yung pag-spend ng budget, yung mga yan. Tapos so kailangan din na mas magandang linkage yung ating planning, budgeting, syempre yung monitoring and implementation. Tapos isa pang nakita rin namin doon, kailangang i-next level na yung kasi nagawa na yung mga plano for digitalization, for yung mga ease of doing business. So, ang susunod ngayon, leveling up. Kailangan lahat ng ahensya mag-prepare para doon at yun na yung susunod talaga na i-implement. So, tuloy-tuloy dapat ang implementation, ma'am. Yes. Ma'am, ngayong 2024 hanggang sa mga susunod pang taon, saan po nakafocus ang pamahalaan para sa pagbagal ng inflation rate at patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa? Yeah. Tungkol sa inflation rate, so ang suggestion namin talaga is you really need a mix of strategies, no? So, number one, talagang kailangan palakasin natin yung agriculture sector. Kasi with respect to inflation rate, ang isa sa focus din natin yung food inflation. Palakasin yung agriculture sector, especially yung resilience. Dati kasi pag halimbawa, nagkaroon ng bagyo, bagsak yung agriculture natin. So dapat mas resilient sila doon. So ang kakambal niya dapat yung mga R&D natin. So dapat yung mga teknolohiya and even the modernization. At the same time, kailangan din nating pagtuunan yung logistics naman, yung bringing from the farm naman to the market, kailangan maayos yung ating logistics. At sana meron ding processing na nangyayari para mapahaba naman natin yung shelf life, pati na rin yung mga storage facilities. At tapos ang isa rin gusto namin is yung demand management. Kasi merong ibang mga factors that, that lead to inflation na medyo outside our control, like yung mga fuel prices, yan, medyo outside our control yan eh. Pero kaya natin, as the consumer, na mas maging prudent tayo sa paggamit nito, mga energy conservation natin, mga pagplano ng mga lakad-lakad natin, mga carpooling. So itong mga to, even sa food, ang aming pinapanukala is bawasan ng waste. Yun, para yung food waste, para, di ba? Malaking issue. Oo, para magkakasya talaga. Tingin namin kasi magkakasya naman kung mabawasan natin yung wastage na to. And then, syempre, kapag talagang kulang pa rin or biglang nagkaroon talaga ng shock, kailangan nakahanda rin yung ating trade policy para matugunan to. So, ang daming issues na kailangan nyo pong tutukan. So, isa dito yung mga investment pledges po, no? Ng mga foreign firms. So, ano-ano po yung mga industriya ang inaasahang palalakasin po nito? So far kasi mga naging investments natin, nasa larangan siya ng manufacturing, yung IT-BPM sector, nandiyan pa rin siya, at saka yung renewable energy. So, yung sa renewable energy, so
in the first place, ang mangyayari nito ay madadagdagan yung ating supply of energy, magiging more reliable yung ating supply. Siguro susunod na dito yung pabababain yung presyo ng ating kuryente. Tapos, yung sa IT-BPM, actually marami sa mga naging locators nga yung tinatawag namin ng mga data centers, hyperscalers, yon. So, palalakasin nila yung natin, yung ating magiging, papunta sa automation, papunta sa yung sinasabi nating Industry 4.0. Yon. Pero syempre, kailangan tapatan natin yun ng mga, kailangan nandyan din yung competent na workforce para makapagtrabaho din sa mga ito. Okay, Yusek ma'am, ano rin po ang mga hakbang ng pamahalaan para mag-materialize ang mga investment pledges na nakuha ng Pilipinas mula sa mga biyahe ni Pangulong Marcos Jr.? Yeah, yung ating mga kasamahan sa BOI, Yusek, meron sila mga yung naging follow-up missions. Pinuntahan nila itong mga to para malaman kung matulungan sila doon sa due diligence process nila. Kasi alam niyo naman, may mga permitting process. So, nabigyan na sila ng information, ng ano yung mga kailangan na papel, at tinutulungan sila ng BOI para ma-facilitate itong mga proseso na to. Ito ma'am, mainit na pinag-uusapan hanggang ngayon yung gaano nga ba talaga kahalaga na maamyenda itong mga economic provisions sa saligang batas para sa patuloy na pagpapabuti daw ng ating ekonomiya. May iba nagsasabi hindi na kailangan daw na ibahin pa yung saligang batas, yung iba naman kailangan itong ibahin. So ano po ba ang tingin ng NEDA? Yeah. Sa amin po, we're taking off from yung lessons natin during the pandemic. Na nakita natin, kailangan natin ng flexibility. Parang marami pang magiging iba pang shocks na lalabas sa atin na dapat ready ka agad tayo to respond. So this one is also forward-looking para dun sa ma-build yung ating resiliency. So tulad nung nangyari yung pandemya, biglang lahat tayo kailangan naka-zoom tayo, yung mga classes natin online, tapos hindi naman maayos pa yung ating telecom. So ang problema, nasa Constitution, medyo mahigpit sila doon. So, kailangan natin ng flexibility doon. So, isa yun sa gusto namin mangyari. Magkaroon ng flexibility, bigyan naman tayo ng flexibility ng Constitution. So, we can we can implement the necessary strategies. Tapos, pero din kami mga specific sector, syempre, na tinitingnan na mukhang ito, kailangan na nating i-open para nun, mas lumago pa yung ating ekonomiya. So we're talking about yung pag-i-improve kunwari ng ating human capital. So like yung education, higher education in particular. Kasi kung gusto mo nitong yung sinasabi ko, yung mga hyperscalers, yung mga data analytics, kailangan mo ng maraming competent na mga researchers, yung mga data analysts, yung mga R&D. Yes, yung R&D. So, kailangan mo palaguin din yung sektor na magpo-produce nito. So, ito yung mga gusto namin ngayon na So, ano po ang kailangan yung makipag-tie up dyan ngayon sa private sector, sa mga eskwelahan, sa TESDA? Meron po bang, kumbaga, partnership para iisang direksyon lang at hindi po tayo ma-confuse in the long run? Kasi kung kanya-kanya ng approach. Meron naman, meron naman tayong sa NEDA board kasi meron tayong Social Development Committee. So lahat 'to nag-uusap-usap, ultimo yung nandun kasama namin ng DOLE. Actually, yung DOLE ang chair nito. Tapos nandun din yung DepEd, nandun yung mga kung ano-anong ahensya para malalaman namin na alam kaagad din ng employment sector, ng education sector, ano ba yung kailangan ng industry sector. 'Yon. So para maging yung sabi mo aligned yung mga strategies. Okay, Yusek ma'am, meron kasing clamor to relax the rules with regard to foreign ownership. So ano po ba specifically ang magiging edge ng Pilipinas kapag napadali ang foreign ownership restriction sa ating bansa? Ang lagi nating sinasabi, our biggest resource is really our human capital, that is actually correct. Nasa demographic dividend tayo na tinatawag. So, ibig sabihin ito yung, kung yung ibang mga bansa, pababa na yung kanilang labor force, paunti na sila. Sa atin, padami pa lang ng padami, yung ating labor force. Ang kailangan na susunod na step niyan is
palakasin yung yung quality nitong labor force, itong human capital nito. So kapag halimbawa yan na ayos natin, ang dami nating ma-attract, and especially the kind of investment that yung mga high-paying jobs, yung mga tinatawag naming quality jobs. So isa to sa magiging malaking malaking edge natin actually over many countries. Yun. Kasi tapos yung facility natin for language, again, pwede pa mapalakas pa ulit to. So ang daming pwedeng magiging interesado sa atin na mga investors. Ngayon, ma'am, tungkol naman dito sa isang magandang balita, no? Meron pong US-PH Partnership for Skills, Innovation, and Lifelong Learning, o yung Upskill Program. Can you tell us more about this program? Ito ay programa to ng USAID. For a period of 5 years, may assistance sila sa atin. $30 million worth of. I-launch pa lang to actually na. Ang isang palalakasin talaga nito is the higher education. So, ang major partner nila is the CHED. Pero kami, as NEDA, nakikipagtulungan na kami dito sa upskill program kasi nga, ang isa rin sa magiging focus nila is innovation. And the NEDA is the Secretariat of the National Innovation Council. So, nakita rin namin na kapag palalakasin mo itong higher education, pwede talaga tayo magkaroon ng, yung massive pool of innovators. Kasi pag magkaroon ka ng innovation, ito yung maglalagay ng, yung mga products na yan, lahat yan a product of innovation. So magkakaroon tayo ng mga talagang originally from the Philippines, made in the Philippines, yun lahat ng yun. And ito yung magdadala ng mga more investments, more jobs, and of course, eventually yung mas magandang quality of life. Ma'am, ang ganda po ng capacity building programs niyo po at tututukan ho natin yan at Yes. sana makwento niyo sa amin yan in the future po. Ma'am, magkano po ba ang pondo sa programa at sino po ang makikinabang sa programang ito? Yun nga, for the period of 5 years, beginning this year, $30 million ang assistance ng USAID. Ang pinaka-partner nila talaga ay CHED at yung mga state universities. Pero meron ding mga partnership sila with the CSOs at saka yung regional alliances. Kasi isa rin ng ang USAID sa mga nag-create nitong yung tinatawag namin regional Industrial Innovation Centers, yung RIICs. Yan. So certain regions nagkaroon ng RIICs, so yung palalakasin pa yon. So ano talaga to, yung partnership ng industry, ng academe, and then ng government na para ma-promote ang innovation. And through this upscale, mas dadami pa itong RIICs na to. At ang gusto namin is ma-mainstream na siya sa ating mga Regional Development Council and then of course the National Innovation Council. Ma'am, bilang panghuli na lang, baka you can advise yung mga estudyante or magka-college pa lang or iniisip nila ano yung jobs of the future. Hindi na lang yung the usual. Di ba? Marami na po ngayon ng mga innovative jobs in technology, may AI. Ano po yung mga advice nyo sa kanila na nakikita nyo na sana maging interesado rin sila sa mga ito? Ang ina-advocate nga po namin is sa lifelong learning, no? Na kahit nag-aaral ka, marami kasi nakakainggit nga ngayon, di ba, Yuse? Kasi ang dami nilang opportunities to learn. Napakadami ngayon. Mga online courses na pwedeng libre, mga books na pwedeng libre. So, ipatuloy lang kahit na nag-aaral o kaya kahit nagtatrabaho na nga ulit patuloy lang na train, continue to learn new skills. Magiging importante ito sa in the future. Yes, ayan, meron nga ang TESDA nga, meron ng content creator. Yes. Meron silang ganung course. Can you imagine? Oo. Yung paano ba mag-post ng tama and paano mo yung pagkakakitaan sa TikTok, di ba? Yes. So anyway, nakakatuwa na that we are adjusting with the time. So maraming salamat po sa inyong oras, NEDA Undersecretary Rosemary Edilion. Thank you. Thank you.